4 years akong housekeeping staff. Ngayon ay housekeeping supervisor ako. Iba na yung sahod, pero iba din yung stress. Sa video na to, ay sasabihin ko kung paano ako umangat at kung worth it bang maging housekeeping supervisor dito sa Poland. Ano ang pinagkaiba ng staff versus supervisor? Housekeeping staff, maglilinis yan ng rooms or ng public spaces. Ang housekeeping supervisor, mag-check, gagawa ng report at mag-organize ng mga magazine at mag-o-order. Pareho lang yung oras, 8 hours. 8 hours na linis para sa housekeeping staff at 8 hours na lakad, usap sa mga staff para sa housekeeping supervisor. Ang stress ng housekeeping staff, pagod sa katawan. Ang stress ng housekeeping supervisor, stress sa tao at stress sa boss. Dito sa Poland, ang housekeeping staff kailangan lang ng basic Polish. Ang housekeeping supervisor, kinakailangan mong makipag-usap or marunong ka at least average yung Polish language mo. Ang sahod ng housekeeping staff ay nagkakahalaga yan ng 3,300 to 4,000. Take home yan. Ang housekeeping supervisor nagkakahalaga ng 4,000 to 5,000 zloty take home. Ano ba talagang ginagawa ng supervisor? Ang daily task, yung morning meeting, i-assign kung sino yung mga nasa floor. 15 to 18 rooms per staff dun sa hotel kung saan ako nagtatrabaho. Room check, inspect mo 100% dapat yung linis at quality bago ibenta ng reception. May checklist ka, dapat ready ang guest o ready yung rooms bago dumating yung guest. Ang ikatlo, yung guest complaint. Kinakailangan mong harapin yung reklamo ng guest. Ikaw ang haharap. The room is not clean. Palaging yan yung madalas na complaint ng mga guests. Hindi napalitan ng towel, madumi ang flat sheet, madumi ang carpet, at kung ano-ano pa. So, ikaw ang haharap sa mga guest complaint. Ang pang-apat, inventory. Check mo yung toiletries, towels, chemicals. Order ka kapag kulang. Kaya, ang ginagawa namin, meron kaming monthly inventory. Training, tuturuan mo yung mga bago, paano maglinis ng tama, yung basic standard ng hotel, or yung protocol ng hotel. I-guide mo din kung saan yung pantry, yung locker, yung canteen, at yung mga bawal gawin inside hotel. Reports, send mo sa manager ilang rooms ang nalinisan ng staff, ng isang staff. May damage, may lost and found. So, ikaw ang lalagay niyan o mag-i-input sa system kapag ka late shift ka. Ikaw ang gagawa ng schedule ng maid weekly. So, kinakailangan mong organize yan kung sino yung magde-day off ng ganong araw, sino magde-day off ng weekends. So, kinakailangan mong bigyan din ang bawat isa. Kung si maid number 1, kailangan niya ng day off ng first week of the month. So, second week, hindi siya pwedeng mag-day off kasi nakapag-day off siya ng weekend. So, ganun, dapat equal. So, real talk, hindi ka na naglilinis, pero mas pagod yung utak mo sa pag-aasikaso sa mga housekeeping staff at sa pagharap sa guest complaint. Especially kung napakadami ng rooms at malaki yung public spaces na
kinakailangan mong i-double check. Sahod at benefits para sa supervisor sa Poland taong 2026. Basic gross ay nagkakahalaga ng 6,000 to 7,000 PLN. Magte-take home ako dyan or magte-take home kayo kapag supervisor kayo ay nagkakahalaga ng 4,500 to 5,500 PLN. Sa peso ay nagkakahalaga yan ng 63,000 pesos hanggang 85,000 pesos. Ang bonus, depende sa company. Doon sa company ko ay binibigyan kami quarterly. Nagkakahalaga ng 1,500 to 3,000 PLN. Depende sa binigay na score ng mga guests or yung satisfaction ng mga guests. Kapag ka nagbigay sila ng mataas na score, meron kaming mataas na bonus quarterly. Ang benefits, same lang. Meron akong SUS, 26 days na leave, pero meron akong libreng ticket or yung ibang mga katrabaho ko ay merong allowance or car allowance pang gasolina. Tumaas ng 1,200 to 3,000 PLN versus sa staff. So triple yung responsibility o responsibilidad ng housekeeping supervisor versus sa housekeeping staff. Ano yung pinakang mahirap? Unang-una yung tao. Iba-iba yung ugali ng staff. May tamad, may reklamador. Ikaw ang magbabalanse. Especially dito sa Poland, multicultural. Merong Pilipino, Indonesian, Thai, Ukrainian, at may mga taga Colombia. Marami pang iba. So yan yung pinakang mahirap kapag ikaw ay isang housekeeping supervisor, yung pagmamanage ng tao or kung paano ka makikipag-usap. Ang pangalawa, pressure sa boss. Pag may reklamo guest, syempre sa'yo isisisi yan kahit di mo naman ginawa. So alam yan, nakaka-relate dito yung mga may experience bilang housekeeping supervisor or kahit hindi sa pagiging housekeeping supervisor. Kapag ka may boss kayo, ikaw yung madalas na nasisisi. Ang pangatlo, language. Dapat marunong ka mag-English at mag-Polish kasi kausap mo yung manager at guest. So kapag ka nasa hotel kayo nagtatrabaho, mas maganda kung meron kayong English na nakakaintindi kayo at nakakapagsalita kayo kahit na hindi naman ganun ka fluent. Same din sa Polish language. Naiintindihan ninyo, nakakapagsalita kayo ng above basic or yung nakakaintindi kayo ng Polish, kumbaga. Ang pang-apat, no day off. Siyempre sa hotel industry, ganyan ang kalakaran. Pag may emergency, ikaw ang tatawagan kahit day off mo. Although nakakawalang gana minsan kasi may mga plano tayong gagawin kasi makikita natin yung schedule, day off tayo ng Sunday, and biglang tumaas yung volume ng guests or tumaas yung occupancy ng hotel. Bigla kang tatawagan ng manager mo or ng boss mo, pasok ka naman ng ganitong araw kasi tumaas yung occupancy natin. At isa ko pang na-experience, nilagnat bigla itong katrabaho ko. So kinakailangan kong pasukan yung shift niya. Diba? Na-experience nyo yung mga ganyang sitwasyon at yan yung pinakang mahirap na nakakapanglumo minsan or nakakawalang gana. Ang panglima, yung paperworks.
daming report, Excel, email, at inventory. Especially kapag supervisor na kayo or senior supervisor kayo, kinakailangan ninyong back-upan yung manager, yung monthly inventory, yearly inventory. Pinakang mahirap dyan yung inventory or pagka-count ng linen kapag nasa housekeeping department kayo. Yung counting ng linen ang pinakang mahirap dyan, yung yearly inventory. Yung monthly, kapag nagamay ninyo, hindi naman ganun nakahirap. So, ang pinakang mahirap, based sa aking experience, yung yearly inventory kasi lahat ng item, siraman yan, bago, or hindi ginagamit, ay bibilangan yan. Kung dati, nung housekeeping staff ako, pagod yung katawan ko. Ngayong housekeeping supervisor na ako, pagod ang isip ko. Paano umangat from staff to supervisor? Ito base ito sa experience ko mga kababayan. Sipag plus punctual. 3 years akong minimum staff. Wala akong late. Wala akong absent. Kaya so makapalang snow, masakit ang lalamunan ko, masakit ang kasukasuan ko, hindi ako uma-absent. At yan yung unang-unang tinitingnan ng mga local or ng mga Polish. Kasi dito sa Poland mga kababayan, kapag meron kayong, kapag lagi kayong tumatawag ng lagnat, may record kayo niyan sa mga hospital. At kapag binigyan kayo ng certificate of employment, nandun yan nakalagay sa certificate ninyo kung ilang days kayong nagsisick leave. So yan yung tinitingnan ng employer. So kapag wala kayong record, ibig sabihin punctual at masipag kayo. Ang ikalawa, aralin ang Polish. Ito yung pinakang number 1 na ire-recommend kayo ng mga lokal kapag marunong kayong makipag-usap kahit na hindi ganun ka-fluent. Kung gusto talaga ninyong umangat yung posisyon ninyo from staff to supervisor. Ang ikatlo, mag-volunteer. Tulong ka sa inventory, tulong ka sa pagtitraining dun sa mga bagong nag-apply. Volunteer ka, ipakita mo na kaya mong i-manage kahit na sa pag-inventory or sa pag-manage pa lang ng mga bagong tao. Ang pang-apat, syempre yung attitude. Huwag chismoso or huwag chismosa. Be professional, respeto sa lahat. Gawin mo lang yung trabaho mo, pasok, uwi. Ganun uli. Puliduhin mo lang yung responsibilidad mo, tapusin mo lang yung obligasyon mo. Paglilinis, kung housekeeping staff ka, linisan mo lang yung kwarto, pulido, walang masyadong correction, at pamihado, tatataka sa isipan ng manager mo. Apply internally, yan yung pinakang 5. Pag may opening, ikaw yung unang i-opera ng manager. Kasi, meron kang record sa isipan ng mga supervisor at ng manager. Kasi maganda yung performance mo, hindi ka pala absent, hindi ka tawag ng lagnat, or hindi ka reklamador. Alam mo yun, organize yung bawat duty mo sa hotel. Kasi nagmamark yan mga kababayan based sa aking experience. Ito yung tip ko, sabihin mo kay manager, gusto ko matuto at umangat. Kasi yan yung naging batayan ko, kaya naging supervisor ako dito sa Poland mga kababayan. Kasi palagi kong sinasabi doon sa mga nagiging katrabaho ko, ayaw kong maging housekeeping staff lang. Gusto kong ma-experience yung pagiging supervisor kahit hanggang dun lang. At yan yung tumatak dun sa manager ko. Para kay Nino ang supervisor role? Para sa'yo, kung gusto mong umangat, marunong ka sa tao, gusto mo office work. Kasi sabi ko nga mga kababayan, para sa lahat ang pagiging supervisor. Pero kinakailangan mong seryosohin yung pakikipag-usap sa tao.
pag-organize ng mga bagay, or pag-manage ng department. Kasi hindi po pwedeng ipapakita mo lang sa manager mo or sa team mo na cool ka lang, palasmay ka lang, pero hindi mo naman kayang gawin deep inside. Kasi matatawas yan or makikita yung resulta once na maging supervisor ka na. Hindi mo pwedeng i-push lang yung sarili mo dahil gusto mo. Kasi once na busy situation, once na may mga critical na situation, kinakailangan meron kang idea para solusyonan yung problema. 7 years ako dito sa Poland. 4 years housekeeping staff, 3 years housekeeping supervisor. Hindi madaling umangat, pero possible. Kung nasa staff ka pa, laban lang, may pag-asa ka bayan. By the way, ako si Adrian at palagi akong nag-share ng ganitong video para magkaroon ng idea yung mga first timer na katulad ko before na nangangarap na mag-abroad. So first timer ako dito sa Poland at ito nakakasurvive ako kahit papano at sa awa ng Diyos ay 7 taon na ako dito sa Poland. Kaya nakaangat ka na ba? O pangarap mo pa? Comment mo dito sa video na to, kabayan. At least, mabigyan natin ng kasagutan yung mga katanungan mo. At pakisubscribe mo na rin itong aking channel para tuloy-tuloy yung pagbibigay ko ng ganitong video sa mga gusto ng ganitong video. And maraming salamat mga kababayan sa pag-like at comment sa aking mga nakaraang video. And have a nice day.